At tayo nagbabalik Babalik. sa Chai Talks. Alright, Ang Chai Talks. pag-uusapan natin ngayon is yung sinabi ni Senator Robin Padilla Oy, na si Idol Binoy par, no? yung mga kabataan daw ngayon, yung mga Gen Z, no? Gen Z, Sino ba yung Gen Z? Yung mga pinanganak sa 2000 siguro, 2000s. basta mga Gen Z, no? Gen Z, Sila daw ay weak, no? Mahina. Mahina. Tapos, Mahinang nilalang daw. Oo. Daw, yun yung ano niya, no? Some part, totoo naman kasi na lahat ng mga nauna sa atin, kagaya ng mga boomers, no? Tapos yung yung kasunod nun, yung Medyo generation, mga millennials tayo, di millennials, ba? millennials tayo eh. Tapos meron pang mga yung boomer, tapos yung meron pang ano ba yung mas luma na yun. Kaya tapos ng boomers, luma na yun kasi mga patras ano yun eh. Mga batang 60s, 80s, 60s, 70s, no? na yung mga boomers. Generation, no? Yung ibang generation, ano yan eh, may sinasabi sa mga kasunod naman talaga nila. Like sa atin, tayong mga, ano ba tayo? Millennials, no? Yung nauna sa atin, ano ba yung mga nauna sa atin? Yun yung mga boomers, consider pang boomers yata. Hindi naman Gen X, no? Hindi na. Gen Z kasi yung Gen ano Z, ba yung ano ba yung search nga natin? Yung pagkakasunod-sunod. Mga before millennials. Hindi ko alam yan eh. Millennials. Mga generations. Ayun. Nakita natin, no? Ito. Makita rin natin, syempre, hindi tayo manghuhula sa mga... Para maging reference din to ng mga kabataan. Mga pinagsasabi namin dito. So, nung mga pinanganak ka ng 1996 pataas, may 1996 ba dito? Di ka ba 1996, Ari? Let's say tayo dito. Gen Z, mga 1996 pataas. Gen Z. Okay. Tapos, millennials, mga 1981 to 1996. Millennials, no? Millennials na yon, tayo na yon. Tayo na yon, millennials. Ayun, Gen X nga, tama ako. Gen X nga yung 1965 to 1980. Gen X, no? Yun yung mga nagsasabing mahina daw yung mga millennials. Ngayon, yung mga millennials, nasabi sa mga Gen Z na mahina daw. Ngayon, yung mga may bago, yung Alpha, ano ba yun? Alpha. Yung mga ganon. Baby Boomer, yung mga 1946 to 1964. Baby Boomer, no? Yung mga silent generation, wala na masasabi sa atin. Wala yan. Pare, kasi 1928, puro nasa ano na yun. 1928 to 1945, mga pinanganak doon, no? Mga siguro, yung buhay na lang dito, yung mga around 1940s, no? 40s yan. The rest, yan na. Sinundo na yung the rest. So, yung mga millennials, sinasabi sa Gen Z na, actually, si Robin Padilla parang pasok ba sa millennial? Hindi, Gen X si Robin Padilla Gen siguro X yun, no? Kasi 50 plus na rin si Robin. Gen X yun. So, yung mga Gen Z daw, baka kasama tayo sa sinasabihan niyang weak. Di naman siguro kasi medyo konti lang naman yung difference. No? Sinasabi na weak daw yung mga Gen Z, no? Gen Z, May some point talaga, meron naman siyang pinagkukuhanan ng datos. May datos siyang pinagkukuhanan. Parang doon niya binase, no? Survey mismo ng government yata yon sa mental health, parang gano'n. Parang may sinabing kasing gano'n eh. So, yung nagiging punto lang naman kasi doon, yes, sabihin na natin, no, totoo yun, no? Sino ba yung dapat sisihin sa puntong yun, no? Walang iba kundi yung mga nagpalaki sa kanila. Which is tayo. Gen Z, no? Millennials pala. Ay, millennials, Sila yung Gen Z. Millennials, So, tayo din naman yung... Kasi, halimbawa, nagtanim ka, no? Parang ganito yan eh. Nagtanim ka ng mangga, tapos tumubo siya, ang asim ng mangga na yon, tapos pinagtatawa. Pangit yung pagkakatanim ng mangga na yon. Pinagtatawanan mo, sinasabi mo, walang kwenta tong mangga nito. Ngayon ikaw yung nagtanim. Nagtanim nun. So, ganon yung nangyayari sa buhay natin ngayon. Yung mga tayo nagpalaki, tapos tayo yung naninisi. Pero, may pero yan, mga tol. Hindi porke tayo yung nagpalaki, ay ganon na talaga. Kasi, di naman masama yung pagpapalaki natin eh. May mga time talaga, yung circles nila, yun yung nagpapasama. Bakit? Ilang oras lang natin, tayong mga magulang, ilang oras lang natin silang kasama. Diba? Tapos, sino yung kasama nila sa school? Mga barkada. Sila. Yun yung pinakamas nakaka-influensya yung yung circle nila, yung school. Circle of friends. Kalawa, yung social media. Number one. Yung cellphone. Sino ba yung nag-aalaw na gumamit sila ng cellphone?
Tayo din, di ba? Parents. Oh, parents. Kaya lang, ang problem dito, pagka binawalan mo, no? Binawalan mo sa cellphone. Oy, grounded ka sa cellphone. Pwede mo lang gamitin niya yung cellphone na yan, 2 oras. Pag pumunta siya sa school, Mhm. nakita niya yung mga kaklase niya gumagamit ng cellphone. Siya lang yung hindi gumagamit ng cellphone. Ano yung mangyayari? Self-pity. Mhm. Ba't sila pwede, ako hindi? Kawawa naman ako. Self-pity naman. Oo, kawawa ako. Ganyan naman yung mga magulang ko. Rebelde. Nagre-rebelde. Ganyan naman yung mga magulang ko. Ba't itong mga circles ko, tawag nila ngayon sa... Tayo dati, ang tawag natin is tropa, barkada, no? Sila ngayon, ang tawag nila is COF. Circle of Friends. Cop, no? Talagang Yan yung tawag nila, no? may iba na silang May ibang salita. term na, oh. May ibang term na. So, yun yung mangyayari. Na-realize nila, no? Uy, ba't meron kaming cellphone, ikaw wala, no? Marirealize nila doon na parang yung mga magulang nila ay strict masyado. Magre-rebelde ngayon. Oo. No? Mag-iiba yung trato nila sa bahay. Mag-iipon yan ng nag-iipon yan ng sama ng loob, no? Tapos one day, Ibubuhos. ibubuga na lang. Ganon yung mangyayari. Pagka hinayaan mo naman na puro cellphone lang, hayaan mo lang para magaya sa mga kaklase nila, anong nangyayari? Mas na-influensyahan sila ng social media. Diba yung napapanood sa social media na okay lang magsuot ng pek-pek short, Oo. no? Okay, Marami. which is siguro okay lang pero in some ways, no? Pwedeng siguro dapat mas maging conservative tayo sa damitan din, no? Wala tayong pakialam sa forma nila pero syempre hindi mo maiiwasan na pagka ganyan yung damitan mo, yung mga guhit na, yung camel toe, no? Hindi mo maiiwasan may pagkabastusin yung datingan, no? Tama. So, yan yung mga nakikita nila, maiisip nila na okay lang yung ganun, no? Pagka binawalan mo, uy, ba't kakababae mong tao, ba't ganyan yung suot mo, no? Tsaka yung- Kabata-bata mo, ganyan yung suot mo, napipigilan mo sila, ikaw na naman yung mali. Oo. Rebelde. Tsaka yung ngayon yung social media ngayon, marami na siyang mind conditioning na ginagawa sa mga kabataan sa atin. Kamukha yung yung pinorward ko sa nung minsan, yung mga AI ngayon na yung yung mga character ngayon na may mga tasa, mga ganon. Ano kasi yung mga antang tawag kasi sa mga yun? Yung mga character. Yung mga brain rot. Oo, yung mga brain rot na di ba? Doon pinapakita yung kunyari puputulin niya yung katawan, paanong isang character, mga ganon. Tapos Okay lang, no? okay lang. Ano lang yan, mind conditioning yan kasi darating yung araw na tutong human or evolvement na yung mangyayari niyan. Yung kumbaga parang kasi kinokondisyon ka na okay lang gawin yon yung mga bagay na yon. Yung nakwento ko nga sa iyo dati. Ayaw ko sanang i-share to, no? Baka mapanood ng mga panood ng mga klase ng mga anak ko na sineshare ko, no? Hindi na lang ako magbabanggit ng pangalan, no? Nakikinig-kinig lang ako sa kwentuhan nila. Nakita ko yung difference ng mindset nila. Ang layo sa mindset natin. Yung mga tipong nasasabi nila, naisip nila, na-imagine nila na gusto nilang gawin, no? Nung bata sila, ay nung ngayon, kakaiba. Kasi sila, naisip pa lang nila, tayo ginawa na natin. Hindi, actually patago. Mas tayo nung tayong mga kabataan noon. Kasi palagay ko, kung tayong mga kabataan noon ay binigyan din ng cellphone, ng mga alternative, no? Meron din tayong social media. Palagay ko magiging ganun din naman tayo Magiging ganun din naman tayo. Kaya lang, hindi, nagkataon na binild tayo sa ganung klaseng mundo. Nabanggit mo nga dati na tayo yung generation na kita natin yung pagsabog ng bulkan. Parang nabuhay tayo sa 2 siglo talaga. Oo. Di ba yung isang siglo, ilan ba yun? Ilang taon yun? 10 ba yan? O Siglo? 10? Oo. Decade lang yung Ay, alam ko, tsaka decade. millennium. Kasi kumbaga parang nabuhay tayo sa 2 panahon talaga . Kaya kung iniisip ko lang pag minsan yung yung imagination. Kunyari sasakupin tayo ng mga alien, yung unang kukunin nilang utak, yung utak ng mga millennials. Oo, tama. Kasi yung utak ng millennials, doon lagi yung transition . No, naranasan natin yung lindol sa Baguio na pinakamalakas na tumama sa Pilipinas. Pagkatapos nun, yung pumutok yung bulkan. Tapos pumutok ng bulkan pandemic.
Oo. Which is ano yun, kumbaga sobrang big event talaga. Mga ano pa, mga ang tawag doon, yung baha-baha, di ba? Pa, yung mga, mga baha, yung Yolanda par, di ba? Yung mga ganun Kaya sobrang hitik sa, sa experience yung mga utak ng mga batang 90s. Oo. Yun yung lang nakikita ko. So, yun nga, tayong mga, naranasan natin yung ganung klaseng buhay. Tayong mga ganitong idaran, mga millennials, Kaya malakas tayong i-compare natin yung kabataan natin compare sa kabataan nila. Swerte nga nila eh. Lahat nandyan na eh. Oh. No, tayo talaga, isipin mo, magkaka-project ka. Pupunta ka pa ng lungsod, pupunta ka pa ng Library. city. Oh. Alam mo pa yung Garden Eye? Di ba magpapa-Ubix ka, magpapa-laser ka? Di ba? Oh. Pupunta ka pa ng ngayon sa bahay, meron na silang internet. Kanya-kanya sarili. Oh. Kami ginagamit namin typewriter para makagawa ng ganun. Grabe. Ipapaprint mo. Walang print. Mo yun. Walang print eh. Ipapa-xerox mo talaga eh. Yung mga Xerox pinagsama-samang mga papagawa mo yan. Solid talaga nun. Hindi tayo sila, may AI pa nga ngayon eh. Yung AI, no? Yung AI, ang tindi. Di mo na kailangan mag-research talaga. Magtanong ka na lang. Bibigyan ka na. Isusubo na lang talaga sa'yo. I-ano mo na lang sa AI. Dati talagang walang ganun, no? Tapos, yung pagiging weak kasi ng mga, mga kabataan, no? Naman talaga kasi, may pinagugutan talaga si Senator Robin Padilla. Oo, madami nang talaga. sa kanya. Madami din ang nagalit, syempre. Oo, maraming bumilib, maraming nagalit, maraming neutral lang din. Pero talaga, siya, parang 50-50 battle yung nangyayari ngayon eh. Parang ganun eh, no? So, nung panahon naman natin, may mga weak din naman na kabataan, pero hindi tayo yun. May mga imo-imo, no? Oo, imo. Yung mga panahon na may las-las-las-las. Oo, yun. No? Yun lang. Weak sila, bakit? Weak sila, hanggang show lang yung sa kanila eh. Oo. No? Pero yung mga yung mga kabataan ngayon, no? Actually, kung iisipin mo, yung emotionally weak sila. Kasi nagagawa nila yung mga bagay na konting ganyan lang, nagpapakatiwakal yung iba, di ba? One person for every 5. Pero yung tapang, yung guts sa ganung bagay, ibang rin eh. At some point, mahina sila sa emotion. Pero yung utak at saka yung lakas ng loob na gawin nila sa sarili nila yon, medyo malakas yun. Kasi ako, hindi ko magagawa yun. Sa ngayon, sasabi ko, no, hindi ko magagawa yun. Kasi wala pang nangyayari sa akin, no? Emotional torture. Which is, yung iba siguro, nangyari na sa akin, pero hindi ko naisip na gawin yun kasi natatakot ako. Matapang ako, nakalampas ako dun sa emotional battles ko, no? Matapang pagdating doon. Pero dun sa gagawin kong saktan ko yung sarili ko, hindi. Medyo duwag ako doon. Huwag tayo doon. Oo. Hindi ko magagawa yun. Tipong yung mga kasi, yung mga ganyang klaseng tao, yung mga nagpakatiwakal, na matatapang yan, sila yung mga tipong yan eh. Tipong matatapang physically na masaktan sila, okay lang. Kaya nilang i-handle. Sila yung tipong pagka sinabak mo sa gera, sigurado lalaban yung mga yan. Suicidal, Oo, tayo hindi. Ako, siguro, gera talaga mapapaisip ako eh. Diba? Matahin yun eh. Matahin yun. Takot ka. At some point, doon sila malakas. Pero yung pag-handle siguro, no, kailangan ng support talaga. Hindi natin binabastos yung ginawa nila or yung attempt nila. Kailangan nila ng support, no? Which is yan yung foundation na tinayo ng mga millennials. Oo. No, sa karagdagan dyan para. Sa madaling salita, kada panahon, merong maganda at saka merong hindi. Kumbaga, parehas lang. Kaso sa pagkakataong ito ngayon, medyo nabibigyang diin yung pagiging mahina nila kasi nga dun sa mga datos na lumabas. Yung mga for every 5 teenager, isa daw yung nag-engage talaga sa suicide talaga. Yun dapat tanggalin na mentality nila na hindi mo dapat gawin yan. Alam nyo ako, sinasuggest ko sa mga Gen Z ngayon, no? Kung pinag-iinahan kayo ng loob at parang wala kayong kakampi, tapos mag-music kayo, yung nakakaiyak, self-pity, wag ganon. Ito yung suggested ko na pakinggan ninyo. Hatebreed. Alam niyo yan, hardcore yon, metal yon. Huwag niyong pansinin kung ayaw ninyo yung trip ng hindi ninyo trip yung kanilang genre, yung kanilang music, pakinggan mo yung lyrics. Ibubus ka niyan. Ako, naranasan ko yan nung at some point, hindi ko siguro alam yung tamang definition ng depression nun.
Mm. Pero depressed ako nung may time na nandun ako sa yung kwarto nila na ngayon dati. Doon yung kwarto ko, 4 corners lang talaga yun eh. Nandun ka lang tapos madilim. Mm. May time na nadidepress ako. Alam niyo yung ano yung kinaka-depress ko, no? May time na naiinggit ako sa circles ko. No, yung mga circles ko that time kasi meron sila. Tapos isa pa na-betray ako doon sa isang actually buong banda. Na-betray ako. Kasi nangyari sa akin is meron akong gustong babae, no? Meron akong gustong babae, pinupuntahan 'yon. Pag nagja-jam kami, lahat kami pumupunta doon, no? Ito, i-share ko na 'to. Pumupunta kami doon, lahat-lahat kami. Buong akala ko ako yung nanliligaw. Tapos pupunta sila sa bahay, patutugtog kami, music, jam, lagi silang tumatambay. Yung isang kabanda ko ay masyadong close doon sa nililigawan ko. Akala ko kaya sumasama sa amin yung babaeng yon kasi is baka may chance na ako, konti. Mm. Ngayon, lagi silang dikit ng isang kabanda ko. Yun pala ay sila na. Grabe, no? Ito yung malupit. Alam lahat ng banda ko na ang nangyayari. Na nagkakagustuhan na sila. Ikaw lang yung hindi, no? Ako lang yung hindi. Oo. Maybe hindi nila sadyang. Ang ikina-depress ko doon, kinalungkot ko doon is hindi yung babae na mismo eh. Yung mga akala kong mga taong magtatanggol sa akin, yung mga kasama ko, mga tapat sa akin, ay pare-pareho nila akong binitray. Yung tipong taong sa kanila lang umikot yung mundo mo, no, yung paggising mo, nandyan na kaya puntahan ko nga sila sa Margot. Margot yan, nabanggit ko na tuloy. No? Oo. Sa Margot, pupunta. Kaya nga, masakit din yung loob ko nung nakikita kong nadidemolish yung Margot. Doon yung kabataan ko, kalahati ng kabataan ko sa Margot eh. Oo, alam mo yun pa, no? Nakatambay kami doon sa kanto nila Gerbert, no? Tambay kami doon, manonood kami ng Enyo. Lahat mga music talaga, di ba? Iba-iba, no? Nung nagawa na yung tawag doon, yung underground, doon ako lagi. Pag sinara ko na yung pinto na yon, yun na, parang ikaw nang mag-isa sa mundo. Nalulungkot, naiisip mo, nagawa sa akin ng mga to. Tapos, meron akong ibang circles, den par. Oo. Meron akong circles na iba, na sila lang din yung minsan may lakad sila, magkakaroon ako ng selos. Bakit hindi ako sama sa lakad? Kasi iniisip naman nila, nasa kabilang banda ako, iba na yung circles ko, no? Nangyayari talaga yun, mga ganong klaseng na-depress ako, hindi ko lang alam yung tawag ko sa depress. Kung ano yun, no, par, no? Alam mo, ano yung nakapag-boost sa akin? Yung Hatebreed. Hatebreed, no? Pantera, Mad Vein. Yung mga ganong kanta, no? Yung mga ganong kanta, tapos may yung kagandahan kasi that time, papatugtog mo tapos wala kang ibang magagawa, hindi ka nagse-cellphone eh. Papanoorin mo lang yung lyrics, babasahin mo. Grabe, pag nababasa ko yung lyrics, talagang na-uplift ako. Na-uplift ka, no? Oo. Kaya yung binuo ko yun, yung banda namin, nila kapatid ko, yung Psychonesis, walang dun sa mga banda namin kabila. Walang involved. Kasi doon ko na-realize na hindi ko totoong tropa tong mga. Yun yung karanasan na nagtutulak ko minsan sa tao para lalo niyang makilala yung kanyang sarili sa mga ganong klaseng karanasan talaga. That time, nangyari sa amin yun, yung depression, anxiety. Huwag ninyo sabihin na sa inyo lang nangyayari yan. Yun. Hindi lang namin alam. Mali din yung sinabi ni Robin Padilla doon na sa amin, wala yung depression na yan eh. Hindi nag-e-exist yung Hindi lang natin alam yung tawag that time. Di ba parang nakwento ko na sa'yo na ganun din ako. Hindi ko lang alam na ganun yung tawag. Ngayon kasi, mas na natin eh, mas nadidistinguish na natin. Oo. Alam na natin kung ano yan. May yung anxiety, depression, no? Alam na natin that time. Basta alam mo, malungkot ka lang. Oo. Balisa ka lang. Hindi mo alam. Yun na pala yun, di ba? Yun na pala yun. Pero palagay ko sa panahon ngayon, sa panahon bilang na-expose din sa nutrition, no? May epekto din yung pagkain, no? Palagay ko, nga. Kasi that time siguro fresh yung mga kinakain natin, medyo Ngayon kasi puro mga artificial, no? Minsan yung kailangan ng katawan natin, like sa mental health natin, kailangan natin ng omega-3, B12, B-complex. Nakukuha pa ba natin yan sa mga kinakain natin? Palagay ko, hindi na. Yun yung isa pang nagiging problema. Bakit nagiging weak? Ang dahilan pa rin dyan is yung mga millennials. Sino ba yung nagde-develop ng mga pagkain? Sino ba yung gumagawa ng mga pagkain? Sino ba yung nagma-mindset? Sino ba yung mga nag-e-educate? Ano yung ina-educate ng mga millennials? Mga pagkain, di ba? Kaya talaga. Ano yung piniplex nila? Kumakain sila sa Starbucks, umiinom sila ng kape, umiinom sila ng energy drinks.
Mga ganun eh. Makikita mo pa sa mga vloggers, ano yung ginagawa nila? Mga mukbang na mga hindi healthy na pagkain, kagaya nung si Raulo uminom ng Cobra. inom ng maraming cobra. Si Raulo yun, ako nagsasabi, si Raulo yun. Pinapakita niya sa na okay lang na uminom na ganun, no? Yung kakain ng maraming balot, no? Kung tutusin nga, dapat hulihin yung mga yun eh. Oo, Kasi dapat. misleading yun. Oo. Ako, hindi ako fan ng ng yung Mukbang na kumakain ng mukbang, unhealthy, oo, no? yung unhealthy. Kasi, Alam mo yung mga walang alam par, like yung mga bago lang nagka-cellphone, hindi nagre-research. Paano pag nakita nila, uminom ng uminom ng 10 sting to. di naman pala yun, bawal. Di ka naman pala mamamatay, no? Ay, kumakain to ng balot, 10, Oo. 20, okay lang pala yun. Mga Asip ganun. na totoo talagang kinain, asip na Yun nga totoo eh, talagang yun ang ininom, no? doon, no? Palagay ninyo, yung sting na yun or cobra na yun, palagay ninyo, totoong cobra yung laman? Edited nga par, di ba? Oo. Nung chinek Yung, ninyo. yung ganun niya, paulit-ulit Oo. lang, same lang. Same lang, oo. Di ba? So, yun, nandaya yun. Actually, greatest scam yun. Actually, mas malala pa sa scam yun. Sa scam kasi, pera lang yung nawala mo eh. Pero yung ginawa nun, pwedeng buhay yung kukunin nun. Oo, totoo Paano yun. kung na-addict ka, sumahod ka ng, may sobra akong sahod dito. Sarap-sarap ng cobra. Cobra, Sabi nung kaibigan ko, pag uminom ako ng maraming ganito, okay lang. mamamatay ako. Pero, nakita ko dun sa mukbang, pag uminom pala ako ng 10 nito, okay lang naman pala. Oo, patay. O, di ba? Mapatay ka doon kung nagawa mo yan. Hindi suggested yon yung ganong pag-inom na ganong kadaming Tama. So, back to topic naman tayo. Yun yung ginagawa ng mga millennials. Yun yung mga pinapapanood sa mga Gen Z. Gen Z. Sino ba yung gumawa ng mga brain rot par? Mga millennials. Malamang, mga millennials. Yung Millennials mga nag-YouTube. developer, oo. Diba? Sino ba yung gumawa ng Roblox? Millennials, sigurado. Oh, di ba? Millennials. Marami din naman na mga millennials na matitino na gumagawa ng mga AAA game. Like yung mga Diablo, yung mga talagang papastrong ka, no? Malakas. O tayo kasi, nung mga kabataan natin, par, yung palakasan na ganyan, talagang solid yan, par. Oo. Like, nasa bubong ka, nagka-kamehame wave ka. Sinusubukan mo kamehame wave. Iba yung natin nun. Iba yung galawan natin. Talagang may competition sa lakas, no? Hindi competition sa hina. No? Pero nakakatakot din naman yung ibang kabataan, no? Aside sa sinasabing weak ni Senator, no? Oo. May makikita ka ngayon na kabataan na hindi na masyadong nag-iisip, saksakan na talaga. Yung nag-aaway, tapos saksakan. Bandang uli, sino yung kawawa? Yung mga magulang, di ba? Daming mga nakikita natin na ganyan sa di ba? Sure ball yun. Saksakan ng mga kabataan, bugbugan, yung bullying. Bullying pa. Parang hindi na rin nag-iisip na tayo nun kasi kabataan natin, yes, nakikipagsuntukan tayo pero iniisip mo pa rin na baka pagka nobrahan ko yung bugbog dito, mamatay. Oo. Nag-iisip pa rin yung naman tayo. ganun nga. Ganun nga yung iniisip nun. Ipo nga yung suntukin sa mukha kasi baka maano sa ulo Baka maalog yung ulo, mamatay. Yung agad-agad, patong-patong na yung iniisip mo Pero ngayon, wala nang ganun ngayon. Wala na. So, yun lang, no? Siguro, laging hatiyan Hindi naman lahat ng Gen Z ay mahina. Oo. Hindi naman lahat ng millennials ay malakas. Malakas, oo. No, Tama. madami din naman mga millennials na ang problem kasi, mas madaling kumuha ng datos ngayon. Tama, oo. Mas madaling kumuha kasi lalo na sa technology, no? Yung datos natin ng mga millennials sa mga millennials, no, yung mga siguro yung mga suicide bilang ng mga suicide is yung iba hindi na nare-record kasi nga low tech pa tayo Low noon. tech pa nun. Ngayon sobrang bilis. Baka sa internet lang Makukuha na natin. makukuha na. Pero like I said, merong mahinang millennials at malalakas. Sa mga Gen Z naman, merong malalakas at meron ding mahihina. Nagkataon lang na mas maiingay yung mga mahihina. Kaya mas napapansin sila, no? Ganun lang siguro kasi Yun lang di naman natin lahat nakikita, no? Pero mas marami tayong nakikita talagang mahina. Aminado tayo doon. Mahina, no? Konting lang post sa Facebook ng drama. Konting lang may vlog na tungkol sa kung anong sabi nga ng mga iba, no? Makikita mo sa comment, anong kabaklaan yan, di ba? Oo, mga hugot ganun. pa. Mga hugot na hugot. Kaya nga nauso yung kalalaking tao. Ganyan, no? Yung mga ganyan, no? Ganun tayo, tayong mga millennials. Tayo yung nag-build tayo yung magbi-build sa mga Gen Z. Kaya kung ayaw nating maging mahina pa yung mga maraming Gen Z, ayusin natin yung pagbi-build natin. Alright. No? So,
Par. Yun nga, kagaya ng sinabi mo, may good and bad sa bawat ano na yan. Sa mapa Gen Z man yan o mapa millennials man yan. Yun lang tayo, meet halfway tayo, may good tsaka bad. So, yung bad, yun yung bigyan ng solusyon. Yung good, yun yung iiwan natin sa mga ugali natin. Yun lang. Tama. Okay, so I think yun Alright. lang mga tol. Maraming salamat. And God Alright. bless. Chai Vlog Talks Gerot, out. Chai Talks.